Amen. Praise the Lord. No? Dako po tayong muli mga kapatid doon sa mensahe dalawa. Continuation po nung PSRP natin. Ang title po ay Ang Linya ng Buhay kay Noe, ang pamumuhay at paggawa ng nagbabago ng kapanahunan. Na nagbabago ng kapanahunan. Amen. So, balik po tayo doon sa pinakasimula, no? Hayaan ninyong magsimula ako mga kapatid sa isang CP mula sa Life Study of Genesis, Message 15. Sinabi ni Brother Lee, kung babasahin natin mabuti ang Biblia, matutuklasan natin na sa buong Biblia ay may dalawang linya. Ang linya ng puno ng buhay at ang linya ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa madaling salita, maaari nating tawagin ang mga ito na linya ng buhay at linya ng kaalaman. Ang dalawang linyang ito ay nagsimula sa aklat ng Genesis at magpapatuloy sa lahat ng kasunod na mga aklat ng Biblia hanggang sa marating nila ang kani-kanilang hantungan. Nasaan ka ngayon? Saan ka patungo? At saang linya ka naroroon? Ang linya ng buhay ang tiyak na tamang linya. Amen. Samantalang ang linya ng kaalaman ang maling linya. Bilang mga tinubos na tao, yak na tayo ay nasa tamang linya, kung saan ito ang linya ng buhay. Gayunpaman, posible pa rin na ang ating paglakad at paggawi, iyon ay ang ating paraan ng pamumuhay at paggawa para sa Diyos ay nasa linya pa rin ng kaalaman. Sa madaling salita, bagamat tayo mismo ay nasa linya ng buhay, bilang mga taong tinubos ng Panginoon, ang ating pang-araw-araw na paglakad at paggawa ay maaari pa ring maisagawa iyon sa linya ng kaalaman. Dahil dito, binalaan tayo ng Biblia na lumayo sa linya ng kaalaman, manatili sa linya ng buhay, at patuloy na lumakad ayon sa linya ng buhay. Kapag minsan tayong naligtas, tayo ay naligtas na magpakailanman. Ang ating walang hanggang kaligtasan ay tiyak na hindi na mawawala. Gayunman, paulit-ulit tayong binabalaan ng Biblia hinggil sa ating pang-araw-araw na paglakad at paggawa para sa Panginoon. Ngayon, sa mensaheng ito, tingnan natin ang linya ng buhay kay Noe, ang pamumuhay at paggawa na nagbabago ng kapanahunan. Amen. So, doon sa babasahin sa kasulatan, amen, sa Genesis chapter 6 verse 3, sabi doon, at sinabi ni Jehovah, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya nga ay laman. Sa Genesis chapter 6 verse 8, ngunit si Noe ay nakasumpong ng kagandahang loob sa paningin ni Jehovah. Verse 9, ito ang mga salitang saling lahi ni Noe. Si Noe ay isang matuwid na tao, walang kapintasan sa kanyang mga salinlahi, lumakad si Noe na kasama ng Diyos. Sa ilang talata na ito, makikita natin na si Noe ay namuhay ng isang buhay na nagbago ng kapanahunan. Hindi lamang ang kanyang pamumuhay ang nagbago ng kapanahunan, amen, kundi maging ang kanyang paggawa. Amen. Sa Genesis chapter 6 verse 14, sabi doon, gumawa ka para sa iyong sarili ng isang arka na yari sa kahoy ng gopher, lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Amen. At sa Hebrews chapter 11 verse 7, sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Noe nang sa paalalahanan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dahil sa makadiyos na takot, ay naghanda ng isang arka para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan
niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwirang iyon sa pananampalataya. Amen. So, mula sa mga tala na ito, mga kapatid, makikita natin na ang pamumuhay ni Noe at ang kanyang gawa ay tunay na nagbabago ng kapanahunan. Ito ang maging pangunahing paksa nitong mensahe natin ngayon. Amen. Ngayon, sa mga bersikulo na ito, nakita natin na si Noah ay gumawa ng nagbabago ng kapanahunan. Amen. Ngayon, ang mensahe na po ito ay may 3 punto na kung saan yung 3 punto diyan ay nandoon sa pamagat. Kadugtong siya ng pamagat. Una ay ang linya ng buhay kay Noe at ang buhay at gawain na nagbabago ng kapanahunan. Amen. So, una po ay ang linya ng buhay kay Noe. Amen. So, sa Roman numeral 1, nananampalataya si Noe sa Diyos, lumakad kasama ang Diyos, nagbigay lugod sa Diyos, at nagtamasa sa lahat ng kung ano ang Diyos. Amen. Merong 3 subpoints. Amen. Subpoint A, pinakita sa atin, amen, sabi diyan, pinasama ni Satanas ang tao sa sukdulan at nagpasya ang Diyos na lipulin ang taong kaniyang nilikha para sa kanyang layunin. At letter B at C, amen, pinakita sa atin na nagbigay si Noah ng daan upang matamo ang kanyang katagumpayan laban sa kanyang kaaway at baguhin ang kapanahunan. Amen. At doon sa letter B, nabanggit dyan na kaya tila ba natalo ang Diyos. Ang ngunit si Noe ay tumutukoy sa soberanong salik na nagbigay sa Diyos ng daan upang patuloy na maisagawa ang kanyang orihinal na layunin sa tao. Praise the Lord. Sa mensahe 29 ng Life Study of Genesis, sinabi ng kapatid, amen, basahin natin yung versikulo 5 to 8. Amen. 5. And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Sa Hebreo, yung salita po na imagination, hindi lang siya tumutukoy sa imahinasyon, kundi sa purpose at sa desire. At sa verse 6 po, and Jehovah repented that he had made man on earth, and it grieved him in his heart. 7. And Jehovah said, I will blot out the man whom I have created from the surface of the ground, from man to beast, to creeping things, to the birds of the heaven, for I repent that I have made them. Kung ito na po yung lahat, ay wala na tayong kapag-apag-asa pa. Amen. Pero purihin ng Panginoon doon sa verse 8. Amen. Merong verse 8. Ang verse 8 ay nagsisimula sa malaking ngunit. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Isa ito sa pinakakahangahangang salita sa aklat ng Genesis. Napakasaya ni Satanas na marinig na ang Diyos ay lilipulin ang tao sa balat ng lupa. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngunit binago nito ang sitwasyon at binago ang kapanahunan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ay hindi natalo. Sa gitna ng nagbabadyang pagkatalo, nandoon si Noe na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Doon nagbago ang lahat. Kung babasahin natin yung kasaysayan na kasama ang Biblia, makikita natin na sa bawat henerasyon, si Satanas ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para sirain ang tao sa kasukdulan. Pero makikita natin na meron isang tao o ilang mga tao
na nakakahanap ng biyaya sa paningin ng Diyos at naging isa na nagbago ng kapanahunan. Alalahanin natin, mga kapatid, ang kasaysayan ng Israel. Kahit na sila ay bumaba ng bumaba ang kalagayan at umabot sa kababaan, may isang batang lalaki na pangalan ay Daniel. Sinabi sa Daniel chapter 1 verse 8, "But Daniel set his heart not to defile himself with the king's choice provision and with the wine that the king drank." Amen. Amen. Sa aklat na ito, mga kapatid, pinapakita yung salitang subalit sinuwi. Ganon din, mga kapatid, sa aklat din ng Genesis chapter 6 verse 8. Binanggit din doon, mga kapatid, yung word na subalit sinuwa. Amen. Sa kababaan ng pagbaba ng tao, mga kapatid, ay mayroong laging salitang subalit. Amen. Letter C. Kaya sa pamamagitan ng buhay at gawain ni Noe, natamo ng Diyos ang tagumpay. Amen. Ang tagumpay laban sa kanyang kaaway at binago ang kapanahunan. Amen. Dako po tayo sa Roman numeral number 2. Amen. Ang buhay ni Noe ay isang buhay na nagbago ng kapanahunan. Amen. So, ito po may kinalaman dun sa buhay na nagbabago. So, sa Roman numeral number 2, mayroong 3 subpoints. Ito ay ang katangian ng buhay ni Noe. Amen. Letter A. Amen. Ang buhay na nagbago ng kapanahunan ay isang buhay na nagmamana ng mga makadiyos na paraan ng mga ninuno. At sa letter B, ipinakita ng Diyos kay Noe ang 3 sitwasyon ng masasamang kapanahunan kung saan siya nabubuhay. Amen. O yan. Kung saan siya nabubuhay. Amen. At doon sa letter C, amen, ngunit si Noe ay nakasumpong ng kagandahang loob, biyaya sa paningin ni Jehovah. Amen. So, yung 3 katangiang ito ang nagbibigay kay Noe ng kakayahan mamuhay ng isang nananaig na buhay at maging kasangkapan ng Diyos upang baguhin ang kanyang kapanahunan. Amen. So, sa A po, ang buhay na nagbabago ng kapanahunan ay isang buhay na nagmamana ng mga makadiyos na paraan ng mga ninuno. So, ang isang buhay na nagbabago ng kapanahunan ay hindi nagsisimula sa sarili nitong karanasan. Ito ay nagsisimula sa pagtanggap ng at pagmamana ng mga makadiyos na mga paraan ng mga naunang henerasyon. So, hindi nagsimula si Noe mula sa wala. Mayroon siyang espiritual na mana na kanyang tinanggap mula sa kanyang mga ninuno. Amen. Subpoint 1. Amen. Minana ni Noe ang paraan ng kaligtasan ni Adam. Amen. Tinanggap ang pangako ni Kristo bilang binhi ng babae at ang pagtatakip ni Kristo bilang ang katuwirang nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Amen. So, sa Roman numeral 1 po, makita natin na namana ni Noe ang pundasyong ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng una, ang pangako tungkol kay Kristo bilang binhi ng babae. Amen. So, sabi po doon sa Genesis chapter 3 verse 15, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Amen. So, makita natin na bagamat maaaring tila isang simpleng pahayag lamang ito tungkol sa iyong binhi, dun sa word na iyong binhi, tapos dun sa word na kaniyang binhi,
Sa katunayan mga kapatid, ito ang unang ebanghelyo na ipinangaral ng Diyos kay Adan. Nauna nang sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na kung kakain sila ng puno ng kalaman ng mabuti at masama, sila ay mamamatay. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagkatisod, hindi nagtapos ang Diyos sa paghahatol lamang. Kaagad siyang nagbigay ng isang pangako. Praise the Lord. Ipinahayag niya na ang babae ay magkakaroon ng isang binhi. Ang binhing ito ay darating upang durugin ang ulo ng ahas. Ang binhing ito ay si Kristo. Ito ang unang pangako tungkol sa Mesayas. Doon sa buong Biblia. Amen. Ito ang unang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Praise the Lord. At sa Genesis chapter 3 verse 20, binanggit doon, at tinawag ng lalaki ang pangalan ng kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng may buhay. Praise the Lord. So, makita natin dito mga kapatid na pagkatapos marinig yung pangako ng Diyos, tinawag ni Adan ang kanyang asawa na Eva. Na ang ibig sabihin ay ina ng lahat ng may buhay. So, ipinakita nito na si Adan ay sumasampalataya sa pangako ng Diyos. Bagamat dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan, nananampalataya siyang magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng ipinangakong binhi. Amen. So, ang pananampalatayang ito ay naging bahagi ng espiritual na mana na kalaunan ay minana ni Noe. Amen. So, sa letter B, amen. Ang pantakip ni Kristo, nabanggit dyan yung pantakip ni Kristo bilang katuwirang nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Amen. So, hindi lamang yung pangako tungkol sa binhi ang minana ni Noe, no? Namana rin niya yung paghahayag tungkol sa pantakip na ibinigay ng Diyos. So, matapos magkasala sina Adan at Eva, no, gumawa ang Diyos ng kasuotang balat upang bihisan sila. Ang kasuotang ito ay sumasagisag kay Kristo bilang katuwirang nagbibigay kasiyahan doon sa Diyos. So, sa pamamagitan ng pantakip na ito, tinakpan ng Diyos ang kanilang kahihiyan. Ito ay larawan ni Kristo, mga kapatid, na naging ating katuwiran sa harapan ng Diyos. Amen. Number 2. Amen. Minana ni Noe ang paraan ng paghahandog ni Abel. Iyon ay ang paghahandog ng Kristo sa Diyos, hindi lamang bilang ang hain para sa ating mga kasalanan, bagkus, amen, bilang isang kalooban din para sa pagbibigay lugod sa Diyos. Amen. So, basahin po natin yung Genesis chapter 4 verse 2 to 4. Amen. Sa Genesis verse 4 po, verse 4, chapter 2 verse 4, chapter 4 verse 2, Sabi doon, at muli siyang nanganak sa kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay naging tagapag-alaga ng mga tupa, ngunit si Cain ay naging magsasaka. Verse 3, at nang lumipas ang ilang panahon, si Cain ay naghandog kay Jehova ng bunga ng lupa. Verse 4, si Abel naman ay naghandog mula sa mga panganay ng kaniyang kawan at sa kanilang matatabang bahagi. Amen. At nilingap ni Jehova si Abel at ang kanyang handog. Amen. So, makita natin dito mga kapatid
na hindi ah, hindi inalay ni Abel yung bunga ng sarili niyang paggawa. Sa halip, naghandog siya ng mga panganay ng kanyang kawan. So, ito mga kapatid ay sumasagisag kay Kristo bilang ang kordero na inihandog sa Diyos. So, ibig sabihin, ang handog ni Abel ay hindi lamang isang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito rin ay isang handog na nagbibigay lugod sa Diyos. Dahil dito, tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang handog. Ito yung espiritual na pamana na naipasa sa linya ng buhay hanggang sa panahon ni Noe. Sa katunayan, namana ni Abel ang daan ng kaligtasan ni Adan. So, nangangahulugan ito na kailangan ang pagbubo ng dugo. Amen. Number 3. Minananunuwe ang paraan ng pagtawag ni Enosh sa pangalan ni Jehovah upang matamasa ang lahat ng kung ano siya. Amen. So, sa Genesis chapter 4, verse 26, amen, sabi doon, at kay Seth ay pinanganak din ang isang anak na lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon ay nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ni Jehovah. Amen. Praise the Lord. So, number 4. Minananunuwe ang paraan ng paglakad ni Enoch kasama ng Diyos. Iyon ay ang kunin ang Diyos bilang ating sentro at lahat-lahat. Amen. Pamumuhay at paggawa ng lahat ng bagay ayon sa Diyos at kasama ang Diyos. Amen. So, ito po ay amen. Praise the Lord. So, ito po yung gawain at sentro ng lahat-lahat natin ng paggawa doon sa Diyos. Amen. At kinakailangan nating mamuhay at pangasiwaan ang lahat ng bagay ayon sa Diyos at kasama din ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin yung Genesis chapter 5, verse 2 hanggang 24. Sa Genesis chapter 5, verse 2, sabi po doon, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at matapos niyang maipanganak si Methuselah, 300 taon siyang lumakad kasama ang Diyos. Praise the Lord. At nagkaanak ng iba pang mga lalaki at mga babae. Verse 23, at ang lahat ng mga araw ni Enoch ay 365 taon. Verse 24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at siya ay nawala sapagkat kinuha siya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Lumakad si Enoch kasama ng Diyos. Sa gayon ding paraan, lumakad din si Noe kasama ng Diyos. Amen. Namana ni Noe ang makadiyos na mga daan ng lahat ng kanyang mga ninuno. Katulad nila Adan, Abel, Enosh, at Enoch. Amen. Praise the Lord. Punta po tayo mga kapatid sa letter B. Amen. So, sa letter B po, ipinakita ng Diyos kay Noe ang totoong sitwasyon ng masamang kapanahunan kung saan siya nabubuhay. Amen. So, sa Genesis chapter 6 verse 3, at sinabi ni Jehovah, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay tunay na laman. Amen. Verse 5, at nakita ni Jehovah na ang kasamaan ng tao ay naging malaki sa lupa, at ang bawat haka ng mga kaisipan ng kaniyang puso ay pawang kasamaan lamang sa buong panahon. Amen. Verse 11, at ang lupa ay naging
tiwali sa harap ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng karahasan. Amen. Genesis chapter 6 verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, lilipulin ko sila kasama ng lupa. Amen. So, ipinakita ng Diyos dito kay Noe ang tunay na kalagayan ng tiwaling kapanahunan na kung saan doon siya nabubuhay. So, mga kapatid, sa kapanahunan din natin ngayon, no? Kailangan din natin na maipakita or na maipakita sa atin ng Panginoon yung tunay na kalagayan ng tiwaling kapanahunan kung saan tayo nabubuhay sa kasalukuyan. Amen. Letter C. Amen. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng kagandahang loob o biyaya sa paningin ni Jehovah. So, praise the Lord, no? Yung karanasan at pagtatamasa ito ng kagandahang loob ng Panginoon. Amen. So, number 1, kapag ginawa ni Satanas ang kanyang makakaya upang pinsalain ang sitwasyon, palaging may ilan na nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Diyos upang maging mga yaong nagbabaling ng kapanahunan. Amen. So, kahit gaano kasama, mga kapatid, ang kalagayan ng mundo, laging may mga taong pinapalakas ng biyaya ng Diyos para tumayo para sa Kanya at tuparin yung Kanyang layunin gaya ni Noe at Daniel. Amen. Number 2. Amen. So, yung pangunahing layunin ng tala doon sa Genesis ay hindi ang ipakita ang pagkatisod, kundi ipakita kung gaano kalaki ang magagawa ng biyaya ng Diyos para sa mga natisod na tao. Amen. Praise the Lord. Number 2 na tayo, mga kapatid. So, hindi lamang itinatala ng Genesis yung kasalanan ng tao. No, makita din natin dito na ipinakita na ang biyaya ng Diyos ay may kapangyarihang iligtas, no, baguhin at gamitin ang tao para sa kanyang layunin. Amen. Letter A. So, sa letter A po, nabanggit dyan na ang biyaya ay ang Diyos mismo, ang presensya ng Diyos na tinatamasa natin upang maging lahat-lahat sa atin at gawin ang lahat sa loob natin, sa pamamagitan natin at para sa atin. So, makita natin dito, mga kapatid, na ang tunay na biyaya ay hindi lamang yung pagpapala, kundi ang Diyos mismo na kumikilos sa atin. Yan, kumikilos sa loob natin, kumikilos sa ating buhay bilang ating lakas, bilang ating karunungan, at bilang ating supply. Amen. Letter B. Banggit po dyan na ang pagtatamasa sa Panginoon bilang biyaya ay sa mga umiibig sa Kanya. So habang lalo natin, mga kapatid, na iniibig yung Panginoon, lalo nating nararanasan ang Kanyang biyaya at presensya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Praise the Lord. O Panginoong Yesus. Letter C. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo bilang masaganang panustos ng Tres-Unong Diyos ay natatamasa natin sa pamamagitan ng pag-ensayo ng ating pangtaong espiritu. So sa letter C po, banggit po dyan na kapag ginagamit natin yung ating espiritu sa panalangin, pagtawag sa pangalan ng Panginoon, at pakikipanaig doon sa Kanya, no? Tinatanggap natin yung Kanyang masaganang supply bilang biyaya. Amen. Letter D. Amen. Ang salita ng Diyos ay ang salita ng biyaya. So,
Sa letter D po, no, makita natin na sa sitwasyong o kaya sa tuwing binabasa natin at tinatanggap natin yung salita ng Panginoon, salita ng Diyos, no, tinatanggap din natin yung kanyang buhay, yung kanyang kalakasan bilang kalakasan at yung kanyang biyaya. Praise the Lord. Letter E. Amen. So sa letter E po, nabanggit dyan na nararanasan natin ang naprosesong tres unong Diyos bilang biyaya ng buhay sa pagpupulong kasama ang mga banal sa batayan ng kaisahan. So, sa mga pagpupulong, mga kapatid, napakahalaga. Sa mga pagpupulong ng Eklesiya na nasa kaisahan, no? Masagana nating nararanasan yung presensya at supply ng Panginoon bilang ang biyaya. Amen. Sa letter F po, amen. Maaari nating maranasan ang Panginoon bilang ating dumarami at sumasapat sa lahat na biyaya sa gitna ng mga pagdurusa at mga pagsubok. Praise the Lord. Dumadaan tayo sa mga pagsubok at sa mga pagsubok na ito, mga kahirapan, no? Sa panahon ng kahinaan natin, mga pagsubok natin, ang biyaya ng Panginoon ay nagiging sapat upang tayo ay makatayo at magpatuloy. Amen. Kaya hindi natin kailangan mag-rely, mga kapatid, doon sa ating pangsariling kalakasan. Dahil tayo sa sarili natin, tayo ay mahina. Pag tinukso tayo ng kaaway, mabilis tayong matalo. Amen. Pero purihin ang Panginoon, tumingin tayo sa Kanya at makakasumpong tayo ng Kanyang biyaya. Amen. So, takot po tayo doon sa letter G. Sa letter G, sabi diyan, kailangan nating magpagal para sa Panginoon sa kapangyarihan ng Kanyang biyaya. So, mga kapatid, yung pagpapagal natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi sa ating sariling kakayahan. Uulitin ko, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa lakas at paggawa ng Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Kung gaano karaming biyaya, mga kapatid, yung nakukuha natin sa Panginoon, ganon din, mga kapatid, yung kasapatan ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Letter H. Kailangan nating maging mabubuting katiwala ng iba't ibang bagay ng Diyos. Oh Lord Jesus. So, oh Lord, yung bawat biyayang natatanggap natin mula sa Diyos, dapat gamitin natin upang paglingkuran at pagtibayin. Hindi lang tayo mapatibay, kundi ganun din yung ibang mga kapatid. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa pagtatayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Lastly po ay yung letter I. Praise the Lord. Amen. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya, ng kalakasan ng biyaya at ng buhay ng biyaya, maaari tayong maging matuwid sa Diyos at sa isa't isa. So, ang biyaya nito ay nagbubunga ng katuwiran. Amen. Praise the Lord. No, kapag namumuhay tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang resulta nito, mga kapatid, ay isang buhay na matuwid, tama, no? At kaaya-aya sa Diyos, at hindi lang sa Diyos, ganun din sa kapwa natin. No, magiging proper testimony tayo doon sa paligid natin. Amen. Praise the Lord. So, yung 9 na puntong ito, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin na sa ngayon ay maaari tayong makasumpong ng kagandahang loob kung papaano po si Noe ay nakasumpong ng kagandahang loob doon sa kanyang kapanahunan. Gayon pa man, ang kagandahang loob ay walang iba, mga kapatid, kundi ang Diyos mismo. Hindi ito yung magagawa natin para sa Panginoon, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Ito ay ang magagawa ng kagandahang loob
no, ng Panginoon, ng biyaya ng Panginoon para sa atin. So kung ganon, kailangan natin mga kapatid na tamasahin yung kagandahang loob na ito. Kailangan nating makasumpong ng kagandahang loob sa Panginoon. So paano tayo makasumpong ng kagandahang loob? Yun po yun, yung binanggit natin kanina. A, kailangan tayong maging mga umiibig sa Kanya. B, kailangan nating i-ensayo ang ating espiritu. C, kailangan tayong lumapit sa salita. Letter D, kailangan tayong dumalo sa mga pagpupulong. Letter E, sa bawat kalagayan ng ating kinaroroonan, maaari nating maranasan ang Kanyang lumalago at sumasapat sa lahat na kagandahang loob. Letter F, kailangan tayong magpagal para sa Panginoon sa kagandahang loob. Amen. At letter G, kailangan tayong maging mabuting katiwala ng sari-saring kagandahang loob ng Diyos. Amen. Praise the Lord. No? Anong magiging resulta nito mga kapatid? Bagaman nagsisimula tayo sa laman, nakakasumpong tayo ng kagandahang loob. At ang magiging bunga nito ay katuwiran. Praise the Lord. Amen. Dako po tayo mga kapatid sa Roman numeral 3. Amen. Hallelujah. Amen. Sa Roman numeral 3 po mga kapatid, binabanggit dito yung gawaing nagbabago. Amen. Sa Roman numeral 3, ang gawain ni Noe ay isang gawain na nagbabago ng kapanahunan. Amen. So, sa Roman numeral 3 po ay mayroong dalawang subpoints. Letter A, itinayo ni Noe ang arka. Amen. So, ang arka po ay upang tapusin ang tiwaling salinlahi, no? Yung sanlibutan. At upang magpasimula ng isang bagong kapanahunan. Amen. Letter B, sa ngayon, kailangan nating itayo ang eklesiya. Amen. Praise the Lord. Ang eklesiya ay upang ihiwalay tayo sa masamang salinlahi sa kasalukuyan. Kalawa, upang dalhin tayo tungo sa isang bagong kapanahunan. Praise the Lord. Balik tayo mga kapatid sa letter A. Amen. Ito po. Amen. So, sa letter A po, binigyang ng Diyos si Noe ng isang nagpapaloob na lahat na pahayag. Amen. So, binigyan ng Diyos si Noe ng isang higit pang pahayag. No? Ang pahayag na ito ay ang arka na siyang daan ng Diyos upang tapusin ang tiwaling salinlahi. Amen. Upang magpasimula ng isang bagong kapanahunan. So, basahin ko po mga kapatid sa inyo yung isang sipi mula sa The Testimony of Jesus, Kabanata 8. Amen. Sinabi po doon ni Brother Lee na, Amen, itinatala ng Biblia na ang lahat ng naligtas sa buong mga kapanahunan ay hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi para rin sa patotoo ng Diyos. Amen. Malinaw nating makikita ito sa kaso ni Noe. Sa panahon ni Noe, ang salinlahi ay naging tiwali. Amen. Lumipat ang Diyos kay Noe at tinawag siyang na itayo yung kanyang arka. Amen. Ang arka, mga kapatid, ay hindi lamang upang iligtas si Noe mula sa paghahatol ng Diyos at sa walang hanggang kapahamakan. Higit pa doon, mga kapatid, negatibong panig, iniligtas siya nito mula sa tiwali at buktot na salinlahing yon. Pero sa positibong panig, dinala siya nito tungo sa isang bagong kapanahunan upang isakatuparan ang plano ng Diyos, ang kanyang patotoo sa lupa. So, si Noe ay naligtas mula sa paghahatol ng Diyos, mula sa buluktot at buktot at masamang salinlahi. Amen. Dahil dito sa
sa pagkakita niya doon sa plano ng Panginoon, no? Nabanggit din dito yung isinara ni Jehovah ang pinto. No, nang pumasok si Noe sa arka, isinara ni Jehovah ang pinto. So, parang sinabi ng Diyos, no? Kahit magbago pa ang isip ninyo, hindi na kayo makakalabas. Isinara ko na kayo diyan sa loob at kailangan ninyong manatili roon. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, isinara na ng Panginoon tayo sa eklesiya. Hallelujah. Kinakailangan nating manatili. Amen. So, kung titingnan natin, yung arka ay parang isa sang bilangguan. So, ang ganitong uri ng kaligtasan ay maaaring magmukhang isang bilangguan. Sa isang panig, oo, naligtas si Noe, nasagip si Noe doon sa mangyayaring baha, pero sa kabilang panig, siya ay nakakulong. O Panginoong Hesus. Magbigay din ng halimbawa dito, no? Maaring sinabi ng isa sa mga magulang na maaring sinabi ng isa sa mga manugang na babae na Noe, mas gusto ko ang dati naming bahay na may maraming silid, maraming paliguan at malalaking sala. Mabuti ang ipinangaral niya sa amin, ngunit ang arkang ito ay parang isang bilangguan. Amen. So, o Panginoong Hesus, ano po yung aplikasyon natin nito sa atin ngayon? Si Brother Witness Lee, nagbigay siya ng patotoo. Sabi niya, basahin ko po, mahigit 40 taon na akong naglilingkod sa Panginoon. Marami na akong pinagdaanang pagdurusa. Kung minsan ay sinabi ng kanyang mga anak, Itay, ayon sa iyong kakayahan at pinag-aralan, hindi sana tayo kailangang magdusa ng ganito. At patuloy pa nila na sinabi, may mga taong mas mababa ang pinag-aralan. May mga taong hindi gaanong may kakayahan. Gayunman, meron silang magagandang bahay, mga tindahan at mga lupain. Samantalang tayo ay mayroon lamang isang silid na tinitirhan ng buong pamilya. Sinabi nila, ang mga nagpapahalaga at gumagalang sa iyo ay nakatira sa malaking bahay, ngunit tayo ay nasa isang bilangguan. So, ang maaaring isagot ni Noe dito ay, ano ang magagawa ko? Saan tayo pupunta? Hindi ko mabubuksan ang pinto. Hindi ito nakasalalay sa akin. Nakasalalay ito kay Jehovah. Sinara niya tayo sa loob. Kailangan lamang tayong manatili rito. Huwag kayong umalis. Magtiis kayo at maghintay pa ng kaunti. Amen. So, makita natin kung ano yung naging resulta nito, mga kapatid. Yung resulta po ng pagkatapos po ng baha, makita natin na lumabas si Noe mula sa arka. Lumabas yung kanyang buong sambahayan at pumasok sila ngayon sa isang bagong kapanahunan. Praise the Lord. So, makita natin dito, mga kapatid, na yung arka ay isang anino ni Kristo. Punta po tayo doon sa sa point number 1. Amen. Ang arka ay isang anino ni Kristo. Amen. So, makita natin dito, mga kapatid, na ang arka ay sumasagisag sa yung individual na Kristo.
Tapos, sumasagisag din siya doon sa sama-samang Kristo. Iyon ay ang eklesiya, ang katawan ni Kristo, ang bagong tao na magkakaroon ng kasukdulan na magiging kasukdulan nito ay ang bagong Jerusalem. So, tandaan natin mga kapatid na ang arka ay hindi lamang isang anino ng individual na Kristo, kundi maging ng sama-samang Kristo. Amen. Praise the Lord. Number 2 po. Amen. Amen. So, makita natin dyan mga kapatid na yung pagtatayo, amen, ang pagtatayo ng arka ay sumasagisag sa pagtatayo ng sama-samang Kristo. So, yung pagtatayo ng arka ay sumasagisag sa pagtatayo ng sama-samang Kristo gamit ang elemento ng kayamanan ni Kristo Jesus bilang materyales sa pagtatayo. So, materyales po sa pagtatayo ng mga nakikipagtulungan, no? Gumagawa kasama ng Panginoon, kasama ng Diyos. Amen. Sabi po dun sa 1 Corinthians chapter 3, kung ang sino man ay nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon ng ginto, pilak, mahalagang bato, then kahoy, damo, dayami, amen. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ihahayag iyon ng araw, amen, dahil ito ay nahayag sa apoy. At susubukin ng apoy ang gawa ng bawat isa kung ito ay anong uri. O Panginoong Hesus. Nawa yung paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, ay gawa sa ginto, pilak at mahalagang bato. Amen. Number 3 po mga kapatid. Amen. Number 3 po, nabanggit dyan yung ang pagtatayong ito ay ang paggawa kay Kristo sa loob ng mga tao. Amen. So makita natin dyan mga kapatid na yung pagtatayong ito ay ang paggawa kay Kristo sa loob ng mga tao upang maitayo silang magkakasama sa pamamagitan ni Kristo upang sila ay maging ang kahayagan ng Diyos sa laman. Amen. So, makita natin mga kapatid, ang napakahalagang bagay sa ating gawain, ay magministeryo ng pagtatayo. At ito ay yung Diyos maihayag natin itayo ang Diyos sa loob ng iba. So, bakit natin kailangan gawin ito mga kapatid? Kinailangan natin gawin ito upang maitayo ang tres-unong Diyos, ang kanyang sarili sa kanilang buong pagkatao. Amen. Ito yung naisin ng Panginoon, maitayo ang tres-unong Diyos sa buong pagkatao natin. Amen. Letter B naman po mga kapatid. Kita dyan mga kapatid na ang ating pagsasagawa, kailangan nating isagawa ang isang bagay. Ito ay ang magministeryo ng napreseso at napasukdol na tres-unong Diyos sa iba. Para saan? Ito ay upang maitayo niya ang kanyang sarili sa kanilang panloob na tao. So, kailangan nating manalangin mga kapatid. Panginoon, turuan mo kami, Turuan mo kaming gumawa sa ganitong paraan. Amen. Praise the Lord. Yung malaking letter B po mga kapatid. Amen. So, nabanggit dyan na sa pamamagitan ng pagtatayo ng eklesiya at pagpasok sa buhay eklesiya. Amen. So, sa pamamagitan ng pagtatayo ng eklesiya at pagpasok sa buhay eklesiya, maliligtas tayo mula sa paghahatol ng Diyos sa masamang salinlahi. Praise the Lord. Isa pa, makakalampas tayo sa malaking kapighatian. Hallelujah. Ano pa? May hiwalay tayo sa baluktot na salinlahing ito.
at maipapasok tayo sa isang bagong kapanahunan. Ito yung kapanahunan ng millennium. Amen. Amen. So, nabanggit pa po ni brother dun sa isang bagay po dun sa The Testimony of Jesus, chapter 8, sinabi pa dun ni Brother Lee na sa panahon ni Noe, tiyak na may higit sa 8 tao na natakot sa Diyos at sumasampalataya sa Kanya. Nabanggit niya yon kasi sabi sa Genesis chapter 5, ang mga unang ninuno ay nabuhay ng napakahabang panahon. So, bilang mga anak ng Diyos, no, itinuro nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, at maging sa mga sumunod pang salinlahi na matakot sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Sa makatuwid, makakatiyak tayo mga kapatid na may higit na maraming nananampalataya kaysa sa pamilya nila Noe. Gayunpaman, hindi silang lahat ay naligtas mula sa kanilang salinlahi. No? Oh Lord. Bagamat ang linya ng Amen. Banggit doon na gayunman hindi silang lahat ay naligtas mula sa kanilang salinlahi. So, kahit na yung ilan na yon ay maaaring naligtas mula sa walang hanggang kapahamakan, mga kapatid, hindi naman sila naligtas mula sa kanilang masama at likong salinlahi. Ibig sabihin, gumagawa pa rin sila doon sa nakikipamuhay pa rin sila, nakipamayan pa rin sila doon sa kapanahunan nila, no? At hindi rin sila naipasok dahil doon hindi sila naipasok sa bagong kapanahunan. Amen. So, ano naman yung paano natin ito ma-apply, mga kapatid, sa pangkristyanong kasalukuyan natin, no? Sabi ng kapatid, maaring magtanong ang ilan, paano naligtas ang mga nasa loob ng arka? So, sinabi ni Brother Lee, sa pamamagitan ng pagtukoy sa pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Kristiyano ngayon. So, maraming mga mananampalataya, nanonood pa rin ng pelikula, pumupunta pa rin sa mga nightclubs, no, nanonood ng mga television, sumusunod sa mga makabagong mundo sa kapanahunan natin ngayon. Bagamat yung gayong mga mananampalataya ay maaaring naligtas na mula sa walang hanggang kaparusahan. Maaring pwede pa rin sila kahit sila ay naligtas na sa dagat-dagatang apoy, no? Maaring pa rin naman silang hindi naligtas mula sa baluktot na salinlahi ng kapanahunan na ito, no? Maaari pa rin sila na hindi maipasok sa kaharian ni Kristo upang maghari na kasama niya bilang mga hari sa darating na kapanahunan. Amen. O Panginoong Jesus. So, mga kapatid, yung isang nananampalataya na naligtas mula sa baluktot na salinlahing ito, no, ay kinakailangan na hindi sumunod sa agos ng kapanahunan na ito. Amen. Sa isang panig, naligtas tayo kasi sumasampalataya tayo sa Panginoon, no? Madali lang, no? Pinanampalatayaan natin na ibinubuo ng Panginoon ang kanyang dugo, no? Namatay siya para sa atin, no? So, sa makatuwid, mga kapatid, hindi tayo mapapahamak magpakailanman kapag tayo ay nanampalataya dito. Pero sa kabilang panig, no, maaari pa rin nating habulin yung mga makamundong uso ngayon at sumunod pa rin tayo sa agos
ng kasalukuyang kapanuhunan. So, ang tanong ngayon mga kapatid, kung dumating yung Panginoon bukas, no, makatitiyak ba tayo na makapasok tayo sa kanyang kaharian? O Lord. O kaya, maaari tayong ay disisiplinahin kasama ng yung pangkasalukuyang salinlahi ngayon. O Panginoong Yesus. So, pinakita sa atin yung dalawang uri ng kaligtasan, no? Amen. Dalawang uri ng kaligtasan. No, una, kailangan yung kaligtasan mula sa walang hanggang kapahamakan. No, nangangailangan lamang ito ng pananampalataya. Halimbawa, manalangin tayo, O Panginoong Hesus, ako ay isang makasalanan. Nagpapasalamat ako na namatay ka para sa akin. Ikaw ang anak ng Diyos at ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, patawarin mo ako. Nagsisi ako at sumasampalataya sa iyo. Itong panalangin na ito mga kapatid, ito ay sapat na para sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Pero, meron pang isa mga kapatid, ito yung kaligtasan mula sa kasalukuyan na baluktot na salinlahi. No? Nangangailangan ito mga kapatid ng ating pakikipagtulungan sa Diyos. Sabi doon sa Pilipos, sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa sa inyo, kapwa ng pagnanais at ng paggawa, iyon ayon sa kanyang mabuting kaluguran. So, anong dapat nating itugon dito mga kapatid? Sagot natin sa Panginoon, Amen sa iyong salita. Amen. Kinakailangan mag-amen tayo sa salita ng Panginoon. So, O Panginoong Yesus, ang resulta ng pakikipagtulungan natin sa paggawa ng Diyos ay sa negatibong panig, kusang mangyayari na tayo ay maililigtas mula sa buluktot na salinlahing ito, katulad ni Noah. At sa positibong panig din, tayo ay papasok sa arka na sumasagisag sa wastong buhay eklesiya. Kaya kailangan nating pumasok sa wastong buhay eklesiya mga kapatid, no? Merong pagsasalarawan dito si Brother Lee. Sabi niya, ang wastong buhay eklesiya ay isang bilangguan para sa atin. Maaaring maraming tao ang malaya ngayon, no? Malaya silang mag-travel, gusto nilang pumunta kung saan-saan, maglibang sa mga sports, ganyan, maghanap ng mga aliwan, o magsaya tuwing bakasyon, no? Sila ay nasa labas ng bilangguan. Pero mga kapatid, yung nasa buhay eklesiya, nananatili sila sa kanila bilang nananatili sila doon sa eklesiya na ito bilang ang bilangguan. Pero purihin ang Panginoon, nagbigay ng ilustrasyon dito, no? Maaring, sabi niya, maaring sabihin ng mga magulang ng ilang banal, kaawaan mo naman ang sarili mo, huwag kang laging pumunta sa iyong eklesiya. Pumupunta ka na tuwing Sabado at Linggo. Sapat na yon. Bakasyon ito. Bakit hindi ka na lang magbakasyon at magsaya? Sabi doon ni Brother Lee, ang mga nagsasabi ng gayon ay hindi nakakaalam na mayroon tayong isang bagay na higit na mabuti, isang bagay na higit na mas mataas, no? Hindi nila ito nalalaman. Hindi nila nalalaman ang makalangit, espiritual, at kamanghamanghang kasiyahan na ating natatamasa kapag tayo ay nasa loob ng buhay eklesiya. So, purihin ang Panginoon mga kapatid. Ibig sabihin, tayo ay nakabilanggo sa buhay eklesiya.
At iniibig natin ito. Gustong-gusto natin. Kasi yung buhay eklesiya ay isang bilangguan, ngunit ito rin ay ang pinakamainam na kasiyahan natin. Purihin ang Panginoon. So, praise the Lord. No? Kailangan talaga nating makita ang tiwaling kapanahunan ngayon. Pagkatapos, kailangan tayong maging katulad ni Noe at makasumpong ng biyaya upang baguhin mapabago natin ang kapanahunan na ito. So, purihin ang Panginoon, kailangan nating makasumpong ng biyaya. Ibig sabihin, lumakad tayo kasama ng Diyos. Kailangan nating makipaggawa o kasamang gumawa yung Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan nating itayo yung eklesiya. Amen. Sa book po na The Normal Christian Faith ni Brother Watchmani, sinabi ni Brother Watchmani na yung isang illustration concerning sa barko. Amen. Basahin ko po mga kapatid. Ang sanlibutan ay tulad ng isang malaking lumang barko. Ito ay gawa sa iba't ibang materyales, kahoy, metal, yan. Ngunit, wala ni isa man sa mga ito ang matibay. Ang bawat bahagi nito ay sira na. Halimbawa, wala na ang timon, sumadsad na ang barko, may malaking butas, at maaari itong lumubog anumang oras. Amen. O Lord, anumang oras. Maikli na lamang ang panahon. Ngayon, kailangan nating magpasya. Una, ililigtas ba natin ang barko o ililigtas natin ang mga tao na nasa barko? Kung may sapat na panahon, maaring mailigtas natin yung dalawa. Ngunit wala nang sapat na panahon. Sa makatuwid mga kapatid, alin ang iyong ililigtas? So, ang pananaw daw ng Kristiyano, ang ating pananaw, ay ang barko ay wala ng silbi. Ito ay napakaluma na, kahit mailigtas pa natin yung barko, isa na lamang itong kalakal na bakal. Ang makina nito ay puro bakal na lamang. Wala nang bahagi nito. Ang tunay na maisasalba sa makatuwid ay isuko natin ang barko at iligtas natin yung mga tao na ito. So sa madaling salita, iligtas natin yung mga tao sa sanlibutan at isang tabi natin yung sisidlan. So bukod dito, ang may-ari ng barko ay gumagawa na, sabi niya, ang may-ari ng barko ay gumagawa ng isang mas malaking barko. Praise the Lord. Isang bagong barko. Yon ay ang hinihintay natin. Ito dapat ang ating panloob na saloobin hinggil sa sanlibutan. Mga kapatid, nawa sa kapanahunan natin ngayon, no? Maging katulad tayo ni Noe sa kasalukuyan. Ang ating salinlahi ngayon ay, O Panginoong Hesus, kasing sama ng mga araw ni Noe. Sa makatuwid, hindi tayo dapat sumunod sa agos ng sanlibutang ito. Sa halip, kailangan nating maging Noe ngayon sa kapanahunan. At tulad ni Noe, kailangan nating makasumpong ng biyaya. Na kailangan nating lumakad kasama ng Diyos, makipaggawa sa Diyos, itayo ang eklesiya at pumasok sa buhay eklesiya. Ano ang magiging resulta nito mga kapatid? Kung magkagayon man, tayo ay maliligtas. Hindi lamang mula dun sa walang hanggang kapahamakan mga kapatid, kundi maging mula sa baluktot at masamang salinlahi na ito. At sa ending, no, may papasok tayo sa bagong kapanahunan. Ito ay yung kapanahunan ng kaharian. No? Madadala tayo tungo sa isang bagong kapanahunan. Purihin ang Panginoon.
Amen.